Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. A revised K-12 curriculum, GMRC 3, Quarter 3, Week 6, pamamahala sa mga bagay na hindi na nagagamit sa tulong ng kapwa. Para sa unang araw. Bago tayo magsimula sa aralin, tayo ay umawit at umindak. Ating awitin ang kantang Sa Basurahan, Flexibear Original Awiting Pambata Nursery Rhymes. Narito ang YouTube link. Ano ang kanilang ginagawa? Bakit mahalaga ang kanilang ginagawa? Para sa layunin ng ating aralin, makakilala ng mga paraan ng pamamahala sa mga bagay na hindi na nagagamit sa tulong ng kapwa. Mahalaga ang pagtatapon sa tamang basurahan. Pagtatapon. Ang mga kagamitan na maayos pa ay maaaring gawing donasyon. Sino rito ang masinop? Ano ang kahulugan ng pagsisinop? Ang pagiging masinop ay mahalaga sapagkat hindi lamang ito nakatutulong sa pamilya at lipunan, kundi lalo na sa kapaligiran. Ang pagiging masinop ay hindi lamang dapat gawin sa tahanan, kundi pati na rin sa paaralan para makaiwas sa mga kagamitan na nakatambak lamang at walang patutunguhan. Isagawa ang mga sumusunod na sitwasyon. Pagpunta sa simbahan para gumawa ng donasyon gaya ng gamit o laruan. Pagtatapon sa tamang basurahan ng kagamitang sira na o wala ng gamit sa tahanan. Isang pamilya na namimili ng mga kagamitan na itatapon na o gagawing donasyon sa mga nasalanta ng kalamidad. Mahalaga ang pagsisinop upang mapagtibay ang paniniwala ng mga mag-aaral na pahalagahan ang kalikasan. Ang pagsisinop ay masusing paraan para matuto ang mga mag-aaral na hindi wasto ang pagbili ng dagdag na kagamitan sa tahanan na hindi naman kailangan. Ang mga paraan ng pagsisinop ay sari-sari. Maaaring maging matipid sa pagbili ng kagamitan o pagkatutong gumawa ng donasyon ng mga kagamitang magagamit pa ng mas nangangailangan. Hahatiin kayo sa dalawang grupo. Magpapalitan kayo ng pag-arte at paghula. Ipapakita ng isang grupo ang isang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-arte at huhulaan naman ng kabilang grupo kung ano ito. Ang mga sitwasyong inyong iaarte at huhulaan ay dapat nagpapakita kung paano nyo gagawin ang mga sumusunod. Paggawa ng donasyon. Pagpili kung ano ang dapat nang itapon sa mga kagamitan sa tahanan. Pagtanggi sa pagbili ng kagamitan na hindi naman kailangan. Bakit mahalaga na maipakita ang mga paraan ng pagsisinop? Ano ang iyong sariling paraan ng pagsisinop? Ang pagsisinop ay mabuting paraan ng pag-aalaga sa kalikasan, nakatutulong na nakapagpapanatili pa ng kalikasan sa tahanan at paaralan. Wastong gawain. Isulat sa inyong kwaderno ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon. Nakita ni Jeff na nagtatapon ng mga damit ang kanilang kapitbahay. Napansin niyang magaganda pa ang mga damit na ito. Ano ang wastong gawin ni Jeff? Si Ken ay may kaibigan na mahilig bumili ng bag kahit maayos pa naman ang kanyang gamit. Ano ang wastong gawin ni Ken? Nalaman ni Leo na nagpapatawag ng donasyon sa simbahan para sa mga nangangailangan. Ano ang wastong gawin ni Leo?
Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mong masinop ang mga tao sa iyong kapaligiran? Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong paraan para maging masinop? Nangangako ka bang maging masinop sa araw-araw? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging masinop. X naman kung hindi. Si Linda ay mahilig magtapon ng damit kahit ito ay maayos pa. Si Glenda ay madalas magsagawa ng donasyon na damit o libro sa barangay para sa mga nangangailangan. Sina Bebang at Berto ay marunong magtipid sa pagbili ng kagamitan para sa kanilang tahanan, lalo na kung hindi naman ito kailangan. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita ninyo ang inyong natutunan, gagawa kayo ngayon ng slogan na naghihikayat maging masinop. Sa makulay na papel, isulat ang iyong slogan. Gamitan ito ng mga pangkulay at pangdisenyo. Maging malikhain. Para sa ikalawang araw. Ano-ano ang iba't ibang paraan ng pagsisinop? Ang pamilya nyo rin ba ay may iba't ibang anyo ng pagsisinop? Para sa layunin ng ating aralin, sa araw na ito, ating tatalakayin ang iba't ibang mga paraan ng pamamahala sa mga bagay na hindi na nagagamit sa tulong ng kapwa. Maglaro tayo. Magpapatugtog ang guro ng musika at iikot ang mga mag-aaral sa nakapabilog na mga upuan. Kapag huminto ang musika, uupo ang mga mag-aaral. Ang mag-aaral na walang naupuan ay kailangang magbigay ng halimbawa ng paraan ng pagsisinop na isinasagawa ng kanilang pamilya. Maaaring kasagutan, pag-recycle ng mga bote na plastik, paggawa ng donasyon na damit sa simbahan o barangay, pagtitipid sa pagbili ng dagdag pang kagamitan sa tahanan. Ating basahin ang kwentong pinamagatang Ang Pamilyang Masinop. Ang mga magulang nina Christian at Francis ay kilalang masinop sa kanilang barangay. Hindi sila bumibili ng mga kagamitan na hindi nila kailangan at kilala rin sila bilang madalas gumawa ng donasyon na damit sa simbahan, lalo na kung may nagdaang sakuna. Dahil ang mga magulang ay mabuting ehemplo sa paaralan, ay kilala na rin bilang masinop sina Christian at Francis. Sila ay nagsisilbing ehemplo na rin para sa kanilang mga kapwa mag-aaral. Ano-anong iba't ibang paraan ng pagsisinop ang isinasagawa ng pamilya ni Christian at Francis? Paano nakatutulong ang iba't ibang paraan ng pagsisinop sa pagpapatibay ng samahan ng isang pamilya at komunidad? Tandaan, sa pamilya nagsisimula ang paglinang ng pagpapahalaga sa pagsisinop. Sila ang mga nauuna nating makasalamuha sa ating buhay. Maraming paraan kung paano maipapakita at maisa sa buhay ang pagsisinop. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagkatuto mag-reduce, reuse at recycle. Pagkikilahok sa donation drives. Pagiging matipid sa pagbili ng bagong kagamitan. Pagtanggi na bumili ng panibagong damit na hindi kailangan o napapanahon. Pagiging kontento sa kung ano ang mayroon basta ito ay sapat. Kung ang bawat tahanan ay masinop, paniguradong mababawasan ang kalat sa kapaligiran at makatutulong ito sa pagbuksa ng polusyon. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay nagpapakita ng pagiging masinop, malungkot na mukha naman kung hindi. Pagtatapon ng sapatos sapagkat gusto na ng bagong disenyo. Pagtitipid sa pagbili ng damit. Pagsali sa donation drives. Aktibong pagsasagawa ng reduce, reuse at recycle.
Pagsuway sa kaibigan na mahilig bumili ng kung ano-ano na hindi naman kailangan. Narito ang mga tamang kasagutan. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mong mahalagang isabuhay ng pamilya para mas pahalagahan ang pagsisinop? Ano ang sa tingin mong nararapat na paraan ng pagsisinop na hindi pa natin nabanggit ngayong araw? May nais ka pa bang ibahagi sa klase tungkol sa mga paraan ng pagiging masinop? Bilugan ng akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang pagsisinop ay kahanga-hanga, masama. Ang pamilyang nagpapahalaga sa pagsisinop ay nakatutulong sa lipunan, sarili. Ang pagsisinop, pagkakalat ay mahalagang matutunan ng bawat mag-aaral sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil na ipakita ninyo ang tamang sagot, gumawa tayo ng origami ng paru-paro. Kumuha ng makulay na papel. Sundin ang guro sa bawat hakbang ng paggawa ng origami na paru-paro. Naway magsilbing paalala ang paru-paro na kailangang maging masinop para sa ikabubuti ng kalikasan. Para sa ikatlong araw. Pamilyar ba kayo sa 3 R's? Reduce, Reuse, Recycle? Alam ba ninyo na mayroon na ngayong 4 R's? Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. Pag-iwas sa pagtatapon o pagkakalat. Pagkikilahok sa donation drive, pagre-recycle ng mga plastic, pagtitimpi sa pagbili ng kagamitan na hindi naman kailangan. Hatiin ang klase sa 4 na grupo, gumawa ng halimbawang kasabihan na nagpapahayag ng mga sumusunod na layunin. Itakda sa bawat grupo ang isa sa 4 na mga layunin. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang paglahok sa mga gawain sa tahanan o paaralan na nagtataguyod ng 4 R's sa tulong ng kapwa. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle. Magsulat tayo. Sa inyong sariling kwaderno, isulat ang mga taong nasa inyong tahanan o paaralan na nagsisilbing mabuting halimbawa ng pagsisinop. Sa tabi ng bawat pangalan, ipaliwanag kung bakit ninyo sila itinuturing na mabuting ehemplo. Pagkatapos, pipili ako ng ilang mag-aaral na magbabahagi ng kanilang sagot. Tandaan, mahalagang may tinitingala tayo sa bawat pagpapahalaga na ating nais matutunan. Ang pagsisinop ay kinakailangan sa panahon ngayon kung saan talamak ang pagiging masyadong palabili o malalang konsumerismo. Ang pagsasabuhay ng pagsisinop ay nagpapatibay ng samahan ng mga tao sa komunidad. Lagyan ng bituin ang patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagsunod sa refuse, reduce, reuse, recycle. Balungkot na mukha naman kung hindi. Tumanggi si Elena na bumili ng palamuti sa buhok dahil mayroon naman siyang nagagamit pa. Si Popoy ay muling ginamit ang damit na kanyang isinuot noong kanyang kaarawan sa kanilang pagdiriwang sa paaralan. Bituin. Niyaya ni Jack si Totoy na magkolekta ng mga plastik na bote sa kanilang tahanan para kanilang maibenta. Bituin. Kaya rin ba ninyong gawin ang mga sitwasyong nabanggit? Bakit importante ang pagsunod sa refuse, reduce, reuse, recycle? Pagmasdan ng mga larawan, biktima ng bagyo. Mga pamilyang biktima ng digmaan.
Biktima ng kalamidad. Nangangailangan ba ng tulong ang mga tao sa litrato? Paano natin sila matutulungan sa simpleng pamamaraan? Basahin at pag-isipang mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang tama o mali. Tinawanan ni Obet ang pamilyang nasalanta ng baha at maraming basura. Sinaway ni Linda si Obet at sinabing imbis na tumawa ay isipin kung paano makatutulong sana sa lanta. Nag-organisa ang guro ni Linda at Obet ng donation drive kung saan maaari silang magbigay ng damit o kagamitan sa mga nasalanta na maayos at magagamit pa. Narito ang mga susing sagot. Bakit mahalaga ang pagkikipagkapwa-tao sa panahon ng sakuna? Ano ang nagiging bunga ng pagsisinop sa panahon ng sakuna? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pag-aalay ng pagsisinop, X naman kung hindi. Si Jacob ay mahilig mag-ipon ng mga plastic na bote para ibenta. Si Jethro, ang presidente ng klase, ay mapaghimok na laging mag-segregate ng basura. Natutunan ni Miranda mula sa kanyang magulang na mahalagang maging matipid hindi lamang sa pera kundi pati sa kagamitan. Narito ang mga susing sagot. Dahil naipakita nyo ang tamang sagot, gumawa tayo ng origami na puso. Kumuha ng makulay na papel, sundin ng guro sa bawat hakbang ng paggawa ng origami ng puso. Naway magsilbing paalala ang puso na para sa pagmamahal sa kapwa, kailangan nating pahalagahan lalo ang kalikasan. Para sa ika-4 na araw. Awitin nating muli ang kantang pinamagatang Sa Basurahan. Narito ang YouTube link. Narito ang liriko ng kanta. Sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, itapon ating kalat. Basura'y paghiwalayin, nabubulok man at hindi. Mga basurang magagamit pa din, lahat ito dapat paghiwalayin. Sa basurahan, itapon ating kalat. Sa basurahan, itapon ating kalat. Ano ang naitutulong ng pagsisinop? Posible bang gumawa ng panibagong kagamitan mula sa lumang kagamitan? Sa araw na ito, magsasanay tayo sa pagiging masinop sa pamamagitan ng paglikha ng mga gamit mula sa mga bagay na hindi na nagagamit. Hatiin ang klase sa 3 na grupo, gumawa ng skit tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Paggawa ng parol, gamit ang mga bote ng plastic. Paggawa ng paso, gamit ang mga bote ng plastic. Paggawa ng basahan, gamit ang mga luma o sirang damit. Tandaan, mahalagang malaman na posibleng makabuo ng panibagong kagamitan mula sa mga lumang kagamitan. Ang pag-reuse ay hindi nakahihiya, bagkus kahanga-hanga dahil nagpapakita ito ng pagiging malikhain at pagsisinop. Ang pagre-recycle ay kailangan ng lipunan para makabawas sa basura at makatulong sa lumalalang polusyon sa bansa. Ipapakita ko sa pisara ang mga sumusunod. Kung magtaas kayo ng kamay at matawag, ididikit ninyo ang larawang ibibigay sa inyo sa tamang lugar. Kung ito ba ay kabilang sa refuse, reduce, reuse, o recycle. Narito ang mga larawan. Ang mga pagpipilian ay refuse, reduce, reuse, recycle.
Sa paaralan, mas natututunan maglinang ng pagpapahalaga sa pagsisinop. Maraming paraan kung paano maipapakita at maisabubuhay ang pagsisinop. Ito ang mga sumusunod na paraan. Pagkatuto mag-refuse, reduce, reuse at recycle. Pagkikilahok sa donation drives. Pagiging matipid sa pagbili ng bagong kagamitan. Pagtanggi na bumili ng panibagong damit o kagamitan na hindi kailangan o napapanahon. Pagiging kontento sa kung ano ang mayroon basta ito ay sapat. Kung ang buong komunidad ay masinop, paniguradong mababawasan ang kalat sa kapaligiran at makatutulong ito sa pagpuksa ng polusyon. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na kinahaharap ng mga miyembro ng inyong komunidad na kinakailangan. Gamitan ng refuse, reduce, reuse at recycle. Sundin ang panuto. Sa unang column, mga sitwasyon sa komunidad na kinakailangan. I-refuse. Magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikalawang column, mga sitwasyon sa komunidad na kinakailangan i-reduce, magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikatlong column, mga sitwasyon sa komunidad na kinakailangan i-reuse, magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Sa ikaapat na column, mga sitwasyon sa komunidad na kinakailangan i-recycle, magbigay ng 2 hanggang 3 sitwasyon. Bakit dapat maglaan ng oras para mag-refuse, reduce, reuse at recycle? Ano-ano ang mabuting dulot nito sa tahanan, paaralan at komunidad? Makinig ng mabuti sa mga pangungusap. Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng numero kung ang pahayag ay nagpapakita ng pag-refuse, reduce, reuse at recycle. Isulat ang malungkot na mukha kung hindi. Ang pamilya ni Pam ay mahilig mamili ng bagong kagamitan sa bahay, kahit kakabili lang nila noong nakaraang buwan. Ang pamilya ni Jomar ay matipid sa kagamitan at hindi bibili kung hindi kailangan. Ang pamilya ni Roman ay kilala bilang nagbebenta ng parol na gawa sa mga plastik na bote. Narito ang mga tamang kasagutan. Dahil naipakita ninyo na alam nyo ang tamang sagot, tayo ngayon ay may takdang gawain. Gawin ang mga sumusunod pag-uwi sa bahay. Buksan ang cabinet at tingnan kung may mga damit na maliit na sa iyo. Kung mayroon, siguraduhin na ipamigay ito sa barangay o simbahan sa Sabado o Linggo. Maaari din itong ibenta kung nangangailangan ng pondo ang inyong pamilya.